The term cross-contamination of foods refers to the unintentional transfer of microorganisms or chemical substances from one food to another. The transfer can occur directly when two foods come into physical contact or one drips onto another, or indirectly through intermediate vehicles such as work surfaces, cooking utensils, or the hands of the person handling and preparing the food. In the latter case, contamination is a two-stage process. First, the microorganisms or substances present in a food are transferred to hands, surfaces, or utensils. Then, in turn, these are transferred to other foods by contact. Cross-contamination poses a risk if it results in the transmission of pathogenic microorganisms, which under certain conditions can cause foodborne infections, or substances that can cause allergies, intolerances, or toxicoses. How can cross-contaminations be avoided? Wash your hands before and after handling foods. Correctly clean work surfaces, utensils, and equipment with hot, soapy water between one use and the next. Don't use the same utensils for raw and cooked foods to avoid any microorganisms being transferred from the former to the latter. Avoid washing raw meat, since the resulting splashes of water can contaminate kitchen surfaces and thus increase the risk of indirect contaminations. Cover raw foods and store them in the bottom of the fridge, keeping them separate from ready-to-eat foods. Use containers that prevent dripping or the spread of liquid. While preparing meals, avoid using foods or substances to which the guests are allergic or intolerant. Bistado ang iligal na bentahan ng mga expired at kinakalawang na delata sa isang bodega sa Bulacan. Ang dalawang nahuling suspect, bagsak presyo kung ibenta ang mga produktong galing daw sa mga nasunog na tindahan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa dulo ng warehouse na ito na puno ng mga ibinibentang second-hand na gamit, lantarang ibinibenta ang mga expired, deformed at kinakalawang na mga delata. Ang mga powdered milk naman, wala na sa mga kahon dahil nasira na. Nang tanggapin ang bayad para sa biniling deformed at kinakalawang na dilata, inaresto na ng NBI Central Luzon Regional Office at NBI Bulacan ang cashier at may-ari ng tindahan. Ayon sa NBI, galing sa mga nasunog na tindahan ang mga dilatang nabasa at deformed na dilata, pero ibinibenta pa rin sa mga consumers sa bagsak presyong halaga. Yung concern ng health ng tao, dahil yung mga dilata, adulterated yung labas, definitely yung loob. Hindi mo na malaman kung expired na yung milk, pero binibenta pa din doon. Depensa ng may-ari. Itong mga binibenta naming items, some has very few deformity. Although kinaklasify naman namin siya, sir, kung alin yung binibenta namin for yung gagamitin for human consumption. So, syempre, we want to help the people na maka-afford sila ng for less value. Since we also want to help them to protect the public, i-scrap na namin siya. Nagsampa ang NBI ng reklamong paglabag sa Consumers Act, Food Safety Act at FDA Law laban sa dalawang naarestong suspect. Babala ng NBI sa mga bumibili ng ganitong produkto ngayong Kapaskuhan. Inaabisuhan natin sila na huwag takilikin itong mga ganitong produkto dahil baka sa halip na makatipid sila ay magkasakit sila or maospital dahil nga sa pagbili sa mga ganitong klase ng produkto. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at
sa www.gmanews.tv. Sinisipat ng mabuti ni Ana ang mga delatang binibili. Baka raw kasi expired o paso na ang nabiling produkto. Yung mga gatas ho kasi, importante ho sa akin na tignan every time. Kasi ho, baka ho ako makasira ng tiyan. Meron namang namakyaw na mga produktong mag-e-expire na sa susunod na buwan. Kasi po, mura kalahati po ang diferensya. Pero ngayon, gagamitin namin ito bago Pasko. Paalala ng Food and Drug Administration, dapat may expiration date ang mga manufactured o processed foods. Pwedeng may best before pero dapat may expiration date pa rin. Beyond the best before date, pwede pa po siyang kainin pero hindi po natin alam kung wala pong expiration date, kailan siya huling araw na safe na kainin. Kailangan ng forma ng expiration date ay araw o day na number, month na letter, at year na numbers. Meron po kasing kalituhan minsan kapag puro numbers lang. Sumusunod ang Philippine Food Chamber sa patakaran ng FDA sa expiration date, pati translation sa English o Tagalog ng instruction o impormasyon na nasa ibang lengguwahe, ginagawa na rin ng mga manufacturer. Kung ang mamimili natin makatapat ng isang produkto na galing let's say sa ibang bansa katulad ng Japan or China, tapos meron dong instructions tapos hindi niya mabasa, kawawa naman yung ating mga consumer. Pero nilinaw ng grupo na sa international market tanggap pa rin ang best before label. Kaya lang, pagdating sa Pilipinas, kailangan lagyan ito ng importer ng expiration date. Paalala ng Food Chamber sa mga consumers, mag-ingat din sa mga nagtitinda ng mga tingi-tinging produkto dahil unang-una hindi natin alam kung kailan ang expiration date ng mga ito at pangalawa, nawawala ang ilang mahalagang instruction kagaya ng kung paano lulutuin at ihanda ang tinging produkto. Alvin Chico, ABS-CBN News.